Tignan natin 'to, Attorney Glenn Chong. Oh, wow. So, eto, mga kababayan, yung interview ko kay Attorney Glenn Chong nung May 18, yung ang testigo magsasalita na malinaw na ang bakas ng dayaan. It's about dayaan. So, nung May 26, nasa eroplano ako, 26 ba? Yeah, I think. Ang ginawa ng Facebook, mga kababayan, finlag niya yung ating, ay, ba't ganyan? Okay. Finlag niya. Ngayon, ito ang nangyari dito. Yung interview ko kay Atty. Glenn Chong ng May 18, ang sinasabi ng Facebook, May 26, your video is unavailable in the Philippines. So, ibig sabihin, yung particular video patungkol sa dayaan ay hindi mapapanood kapag ikaw ay nasa Pilipinas. Why this happened, sabi ng Facebook? Because of a legal request from Commissions on Election. Philippines, sabi niya, elections in the Philippines, we have to restrict access to your video. Your video, ayan o, nakita niya ba, is unavailable. Ayan o. Your video is unavailable in the Philippines. See why. Alright. So mga kababayan, hindi talagang lahat ng mga importanteng issue sa buhay ninyo, katulad na lamang ng pagtatalakay namin ng mga isyong dayaan, ay hinaharangan nila. So ang tanong, ano kaya ang gagawin ni Attorney Glenn? Kasi sinend ko to sa kanya at pinost niya. Ang sabi ka ni Attorney Glenn, sadyang hindi kaya ng COMELEC na harapin at sagutin ang issue ng malawakang dayaan sa halalan. Ang 17 plus million overvotes for senators na exactly divisible by 12, both the total and the overvotes per precinct in 94,000 plus precincts nationwide. Ang 5 million votes na kinaltas nila sa mahigit 39,000 na kandidato in 15,001 precincts nationwide. Kaya sabi ni Atty. Glenn, they resort to removing the video exposing their fraudulent operation. I have never seen a COMELEC so jealously guarding its malevolent secrets like under George Garcia. So, ano pa ang aasahan mo sa bansang Pilipinas? Ano ang aasahan mo? Lahat, imagine ninyo, talagang yung video ni Atty. Glenn, video na interview ko, ayaw nilang ipalabas dyan sa Pilipinas. Ayaw nila ma-educate ang taong bayan. Ayaw nila ma-educate yung mga estudyante. Kaya yan, mga pala, puntahan nyo yung Facebook ni Atty. Glenn Chong, follow nyo na lang din siya. So lahat ng pag-speak up natin dito, pinipigilan. It's like ginugurgur ka. Kaya, di ba, no wonder nag-resort sila sa pag-hire ng assassins para gurgurin ako. Kasi tinatry nila yung best nila para gurgurin ang mga Facebook. I think kay Sasban, ang alam ko, 2 days, birthday yata ni Sas. Happy birthday again, baby girl, Sas. Enjoy your special day. You know, your special day. Every day is your special day. So ngayon yung kay Sas ay ginurgod din yung kanyang Facebook. I believe hindi pa nakakabalik. Nakabalik na ba palangga? Hindi pa. Tignan mo nga. Si Sas. Ngayon, ang sa akin naman, actually 3 yung Facebook page natin. Maharlikan Travel, Maharlikan News, Boljakan. So si Spokes Harry, nung pinost niya yung, wala pa rin yung kay Sas, nung inano niya, ginampal niya si Boying Remulla ba yun? Yeah, si Bonjing Remulla. Yeah. Nung kanyang, hi Maui, you're here. Princess Maui, mag-ingat ka kung saan ka man naroon. So, dahil ginampal ni Spokes Harry Roque ng ebidensya, ang DOJ na nagpakalat ng fake news, na si Spokes Harry daw ay 3 ang passport, whether 2 or 3. So napakasinungaling, 'di ba? Then recently kahapon diyan, ang DFA nagsalita na hindi totoo na 3 ang valid passport ni Harry. So isa lang. So nung sinagot ni Harry yan, mga kababayan, shinare ko yan. Nireshare ko yung passport niya, yung canceled passport niya. Yung kay Harry, hindi siya nabigyan ng violation kasi personal na yun. Ako, binigyan ako ng violation ng Facebook kesyo daw ay
private, private information, which is true, private information. Pero nag-explain na ako sa Facebook, nag-appeal tayo na mismo yung owner ng passport na yon ay pinost niya for clarification dahil sa fake news na pinakalat ng government authorities. So I hope ma-retrieve natin o ma-reverse yung result doon sa kanilang pag-flag sa ating Facebook. So imagine nyo, tina-target talaga ang Facebook ni Maharlika. Lumipat ka man sa kabilang Facebook, sa kabilang page, ay talagang tina-target ng mga walang hiyang ito. Napakasimple lang naman kung bakit tina-target nila ang mga katulad ko. Kasi totoo ang sinasabi natin dito. Dahil ulit-ulitin ko sa inyo mga palangga, kung hindi totoong authenticated bangag, Addictus Benedictus, si Bangag Jr., bakit hindi pa rin nagpa-file ng case silang dalawa ni Lisa Tanas against me sa Amerika, dahil doon dapat siya mag-file, yung inaakos akong pangingidnap ni Lisa at ni Bangag gamit ang kapangyarihan ng gobyerno at ang pagsisinghot na authenticated singhot. Right? So, ganun nga, Ultra Ludon, talagang galit na galit kay Spokesari. Ang balita pa nga namin dito, mga kababayan, na everyday naman, hindi naman bago na naglalasing si Lisa Tanas. Galit na galit kay Harry Roque at kay Maharlika. Dahil unang-una, si Maharlika ay pinatrending ang butod-butod, mudlo-mudlo, putot-putot niya. More on butod. At naman si Harry ay isinabuhay. Isinabuhay ni Harry yung butod-butod. Kaya naman sabi ng mga palangga dito, ay talaga nakakatawa. Kaya naman galit na galit si Lisa Tanas dahil nga sumikat nga naman siyang butod-butod, right? Eh, no wonder, talaga ipapagurgur kami noon. 'Di ba? Do you think takot naman kami, 'di ba, na ipagurgor? Eh di maggurguran na lang pag dumating ka sa point na 'yon. Pero syempre mag-iingat ka dahil ang mga kalaban natin ay kayang mag-hire ng eroplano para dukutin ka. Tignan natin ang tama. Pero mga kababayan, ganun sila kagalit. Sabi ko nga kay Harry kagabi, kaya mapadalan tayo ng gorgorista dahil sa mga sayaw-sayaw mong butod-butod. At may choreography pa daw kami dito. I don't know sino magko-choreograph sa amin. We'll see mga kababayan. Yes, yung naunang chief pro polboron, yung pumalit mukhang pulbura, sabi ni Dens. True. Kaya lalaking nag-alok ng 10 million para itumba si Comelec. Totoo ba to? Gawa-gawa na naman siguro to ng mga bangag. So ano sabi dito? Tingnan natin dito para gorgorin si George Garcia. Dapat yan gorgorin ng batas. Panagutin, di ba? Panagutin yan, i-impeach yan si George Garcia. Anong sabi dito Isinampa ng DOJ sa Mandawi City RTC ang kasong paglabag sa RA 11479 o Anti-Terrorism Act kaugnay sa cybercrime prevention. Anong tawag dito? Nakasaad daw sa impormasyon na isinampa sa korte, pinost ng akusado sa kanyang Facebook account na may 10 milyong pabuya sa makakagurgur kina Comelec Commissioner George Garcia, Gwendolyn, may mga ganito. Batay sa naturang post, meron din naman ng 5 million reward sa sino mang oh my God. Yung nagsabi nito, I don't know kung totoo ba ito, pero well, hindi maganda naman talaga yon. Kailangan sila ay magurgur ng batas. Okay? Dahil huwag yung dungisan ng inyong kamay sa mga demonyo. Di ba? Imagine nyo yung mga magaganda nyong kamay, gugurgur lang kayo ng mga walang hiya. Ayahan mo silang magurgur ang kanilang sarili sa pag-overdose ng pagiging Addictus Benedictus. Tingnan natin. Si Dilima pala, protector of the people. Sabi ni Dilima ang pag-appoint kay Torre. Dahil ito daw si Torre ay protector of the people. Wow! Baka protector of the hayop. So kita ninyo ang pag-twist ni Dilima. Si Dilima ngayon ay pinupuri na niya ang mga manggugurgur, yung mga sinisigawan niyang diktador,
manggugurgur, lumabag sa karapatang pantao, magnanakaw and everything, magkakasama na sila. Talagang kakaiba, no? Kadiliman. Kadiliman ka ng bansa, sabi ni Ara San. So yan yung mga update ngayon na itong mga taong galit na galit sa manggugurgur, magkakasama na rin sila ngayon at pinupuri pa yung mga taong katulad ng mga Marcos Bangag. Okay. So ang current issue dito sa pag-submit ng mga resignations, yung magkapatid na Remulla, tinanggihan daw yung kanilang resignation, pati si Gibo. I think si Anyo na nagtraidor kay Pangulong Duterte, mukhang wala pa, mukhang hindi pa tinanggihan. So baka dahil tapos na ang silbi ni Anyo sa pagtraidor kay Pangulong Duterte, tignan natin kung ma-reappoint siya. Kasi gano'n ang mga bangag. Kapag katapos na yung serbisyo mo sa kanila, pwede ka na nilang ipalapa. Okay? Ipalapa sa what? Sa mga buhayang katulad nila. Tanimbala, Gorgor, oo, yeah. Sabi ni Mary, possible din to, no? Sabi ni Mary, gawa-gawa lang nila yan. Wala namang manggugurgor kung hindi sila lang. Tama! Thank you. Dahil talagang sila ang manggugurgor. Baka nga panakot lang din nila. Watching in our Saudi Arabia, Mina o Muhammad. Alright. Mukhang pera mga dilawan, pinklawan, sabi niya. Sabi ni Jane Fuentes. Okay. According naman dito sa impeachment ni Inday, tignan natin, no? Nakahanda na ang Senado sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, nasisimulan sa June 2. Pero ang alam ko, inano nila yan, nireset nila ng June 10 ba? 11. Okay, pero late na yata itong balita na to. So nakahanda na ang Senado sa impeachment trial ni Vice President Sara na nasisimulan sa June 2 kung saan inaasahang babasahin ang articles of impeachment na kinapapalooban ng mga ibibintang sa kanya. Muling magbabalik ang regular na session ng Kongreso sa June 2 sa ganap na alas 7 ng hapon, Chucho. Pero tignan natin kung matutuloy pa yung impeachment ni Inday Sara dahil what? Okay? Dahil what, mga palangga? Recently, merong article, postponed na daw, 1 hour ago late. So, 1 hour ago, meron palang update dyan na yung presentation ay postponed. Okay, Senate President Kilay announced on Thursday that the presentation of articles of impeachment against Vice President Sara Duterte will be postponed to allow the Senate to tackle priority legislative measures before the 19th Congress adjourns. According to Kilay, the presentation of the articles of impeachment will be on June 11 na. Ayan, 3 days before Congress adjourns. So, 3 days before Congress adjourns. So, tignan natin kung saan pupulutin yung impeachment na yan. I don't think na matutuloy pa yan. I hope not. Sana wag nang matuloy, pero syempre gusto natin ng blood. 'Di ba? Ligo-ligo, 'di ba? Dugo, ligo-ligo tayo diyan. So ngayon, kaya natin dito grab. Nakauwi na ba si Arnie 4 hours ago? Okay. I think talagang delikado yung buhay ng Arnie Teves kasi talagang sobra eh. Sobra ang kasamaan ng mga bangag na ito. Although sinasabi ni Remulla na titiyakin daw nila yung kaligtasan ni Teves, matagal na silang gigil kay Teves. At dito sa pamilya, sa mga abogado ni Teves, talagang kailangan tutukan niya yung mahal sa buhay. Pero hopeless na kasi. Kung kaya nga nilang napadukot, no? Kung kaya nilang napadukot, ang Pangulong Duterte, napadukot si Arnie dun sa East Timor, at ang Pangulong Duterte napakahidap, ano pa ba ang hindi kaya ng mga bangag? Wala na silang pakialam sa sasabihin ng international. Kahit manghihidnap sila, mangdukot sila. So, I feel sorry sa pamilya ni sa pamilya ni Teves. Pero syempre, tututukan natin dito. Lahat ng mga sinasabi dito,
ng NBI, ng DOJ, lahat ito yung mga kasinungalingan. Gigil na sila at talagang itong si Teves ay kasama sa mission nila kung paano mapatahimik. Okay? Mapatahimik ang lahat ng hindi nila kaalyado. Ang kaso kasi ni Teves masalimuot eh. Ang daming nadamay dito, 'di ba? Ang daming nadamay, may napatay and everything. So, tignan natin kung ano ang magiging ito, anong magiging ano niyan, ending. Pero syempre, abangan natin ang istoryang ito. Mhm. Ang daming grabe, ang daming patayan, no? Wow. Ang dami pa rin mga pinapatay na ano ngayon, ha? Ito, 2 days ago, Governor ng Cavite umalma sa paggurgur sa political leader. Oh my God. Oh, ito yung buhay nyo ngayon, ha? Sa Pilipinas. Gurguran here, gurguran there. Pero sa kabila ng paggigipit sa ating mga palangga, sa mga Duterte, again, patuloy pa rin ang pamamayagpag, di ba? Nakita ninyo talagang sobrang taas ang trust rating ng ating Pangulong Duterte at Inday Sara, malayong-malayo sa mga bangag. So itong lahat ng ito nangyayari sa Pilipinas, cover up lahat ni bangag. Kaya gagawin niya lahat ng kasamaan para magstay siya sa power. At bakit naman daw siya magre-resign? Dahil hindi naman, 'di ba, mga taong bayan daw ang nagboto sa kanya o nagluklok sa kanya. Julul, makina ang nagluklok sa iyo. Pandaraya ang nagluklok sa iyo, 'di ba? Kaya nga ayaw niyo sagutin si Attorney Glenn Chong sa kanyang affidavit diyan, sa kanyang sworn statement na kayo, ikaw bangag, lalo na si Liza Tanas, ay nakipagsabuatan sa Smartmatic official. Kaya wala nang pag-asa ang Pilipinas ninyo nating mahal kung hindi ninyo pananagutin ng mga bangag na to. So kahapon may bali-balita, was it kahapon, no, na nagsalita itong si Browner na under his watch daw ay hindi magkakaroon ng coup dito sa mga military or sa mga men and women in uniform. Kasi may bali-balita yata na possible na magkakaroon. Tignan natin kung ano ang eksena dyan. Pero ang sa akin lang, sa nakikita natin dito, kawawa kayo ng mga nasa Pilipinas. Imagine niyo yung mga information na dapat ninyong malaman ay talagang ginagawa ng gobyerno, ng COMELEC, ng bangag na hindi ninyo marinig. Palibhasa, Enerico ang interview. Well, actually, ang ating in-interview ay nasa Pilipinas, si Attorney Glenn Chong, di ba? Pero talagang hinaharangan nilang wag ipakita sa inyo yung mga videos o mga information na dapat ninyong malaman. So, I hope, I don't know kung ano gagawin ni Attorney Glenn Chong as a lawyer dahil siya yung subject doon eh. Siya yung nagsasalita patungkol sa dayaan. Di ba, recently nakita ninyo na pinatanggal din o in-unpublish yung Facebook ni Attorney Glenn Chong for 2 months like before election. Pero finite na yun, sumulat sa lawyer ng Facebook, naglitanya siya kung ano yung kanyang history ng pakikipaglaban dito sa dayaan or clean and honest election. Kaya na-reinstate yung kanyang Facebook account. So dito naman, siya na naman ang subject dahil siya ang interview ko, ayaw ipakita ng Facebook Philippines through legal request ng COMELEC yung kanyang interview. Diba? Malinaw pa sa sikat ng araw na talagang binubusalan yung ating mga bibig. Magiging North Korea na ang Pilipinas, kaya ginugurgur nilang lahat, sabi ni Palangga. Well, again, sabi ko nga, it's your choice naman. Arcilia Zinia, kung gusto nyong mananatili kayong ganyan dyan sa Pilipinas, then what can you do? Grabe, ano na ang ganap sa Pilipinas, sabi ni Cecil. May pag-asa pa ba ang Pinas, mga kababayan? Sabi ni Mr. Number 48. Number 47, may pag-asa pa ba? Navy SEAL ang Pilipinas? May nagtanong si Palangga. Sana daw. Sana, kung manindigan kayong lahat at pababain nyo na si Bangag, di ba? Mag-speak up day kayo, may pag-asa pa. Pero, nasa inyo. Sabi ni Selma Ang, I'm is the number 1 traitor, not to trust her. The same lang sila ni Bangag. Teves is here na sa Pinas. Andyan na. Ipagdasal na lang natin si Teves na hindi magurgur dahil pag nagurgur yan, alam nyo na. Wala na pag-asa dahil si Tory na ang PNP chief.
sabi ni Marcos Bangag. Andito pala si Marcos Bangag. Sabi, si Teves ay sinangkot yun sa helicopter daw niya and getaway vehicle, wala namang proof. Bakit yung mga sasakyan na nakuha sa CCTV binaliwala, sabi ni Jonah. Kaya nga, masalimuot yung case ni Teves, ang daming mga gawa-gawang kwento and everything. So, may magaling naman siyang abogado, andyan si Topacio, Attorney Topacio, pero tignan natin kung anong kayang gawin ng kanyang magaling na abogado dahil mas magaling na demonyo ang mga nasa Bangag administration. Parang ang mga tao sa Pinas parang pagod na, sabi ni Charmaine Fulio. Pagod na sila sa kahirapan pero ayaw pa rin nila manindigan. So ano magagawa natin? Wala na ang Pilipinas pagkatapos ng taong ito ang saklap, sabi ni Aram Hafner. Okay. Wala na, hindi nakikilos, ibig sabihin mas okay lang sa Pinoy, sabi ni Joanne. Ayun na nga. Mag-pray na lang daw. No, nasa tao ang gawa, nasa Diyos ang awa. May update na po ba sa drug case ni Liza Tanas sa Amerika? Well, nag-email tayo ulit sa Beverly Hills Police. Wala pang result eh. Wala pa, hindi pa sila nagbigay sa atin ng update kung anong mga eksena. Pero nag-email na tayo. Greetings from Belgium, sabi ni Nikita Amor. Ayun, yun na lang muna palangga. Hindi na mga tayo magtatagal ng bonggang-bongga kasi meron tayong gagawin dito sa The Hague, Netherlands. So maybe later or tomorrow, magla-live tayo outdoor. But ngayon, indoor vlog muna tayo at mag-rest muna ang ating mga beauty. Ayan, see you later. Ba't ganun? Ayan. Ba't di ko siya ma-end?